Kung motorcycle taxi riders at tatanungin, pabor ang ilan sa kanilang ibalik ang exclusive motorcycle lane sa EDSA. Dahilan ni Sherwin na nakausap ng DZRH News, magkakaroon sila ng laban sakali mang magkaroon ng disgrasya kung mangyayari ito sa loob ng sarili nilang daanan. Pero sabi niya, sakali mang magkatotoo, dapat ay pagbawal din ng four wheels na pumasok sa kanilang linya, gaya kapag sila naman ang inuhuli kung lalabas ng motorcycle lane. Ayon naman sa isa pang motor taxi rider na si Reggie, dapat lusawin ang bike lane at ibigay na lamang sa mga motorsiklo na silang nagbabayad sa LTO. Dapat sana, hindi naman sa pinagano'n sa bike lane. Kasi, mas ipa-priority sana kami mga motorcycle kasi, di ba yung pagtatabihin yun, mas magulo na naman yun eh. Dapat mag-isay na lang tapos wala ng bike lane. Oo, priority ang motorsiklo. Motorcycle lane dapat kasi kami, nagbabayad kami sa sa LTO, tapos lahat, lisensya, saka kaya, mas maganda sana yung ganun na lang. Ilan lang yan sa pulso na 178,000 riders na nakikinabang sa EDSA araw-araw batay sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, tatalakayin nila na Transportation Secretary Jimmy Bautista ang kanilang pag-aaral hinggil sa posibleng paglalagay ng exclusive lane ng mga motorsiklo katabi ng bike lane sa EDSA. Sa susunod na buwan, posible umano silang mag-compare ng notes matapos una ng ilutang ang posibilidad 2 buwan lang nakararaan. Pero dapat pa rin naman ang pakinggan at suriin ang ilang salik gaya ng kaligtasan ng bike users na may higit 1,000 sa EDSA araw-araw. Ang bisikleta 1,571 if I'm not mistaken. So yung masasabi natin underutilized. Although ang sinasabi naman ng mga bicycle advocates, hindi raw kasi safe. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino.